Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Nako, may biglang yaman o biglang Problema! may account ka ba sa bangko? Tapos isang araw, nag-check ka sa ATM mo, o automated teller machine, ay boom! Bigla ka yumaman. May gano'n? May Magic plus yun entry. Naku, Magic. sa counting niya, pumasok sa'yo, di mo naman pera. Surprise. May pumasok na napakalaking pera na parang Uy, nanalo ka sana. sa loto Oo. na wala kang tinayaan. Ay, magic Ayun. talaga Ano yun. ba yung siyempre na yan? Siyempre, hindi ka na ano? nagpatumpik-tumpik. Oo. Siyempre, nag-withdraw ka at kinuha mo ito agad. Nako, teka, anong gagawin mo kapag bigla kang siningil ng bangko? Ay. Pag-usapan natin yan kasi baka ang inaakalang biyaya, bigla palang maging aberya. Yan, ano ba ang principle of unjust enrichment? Bilang panimula, O, Tagalogin mo muna. Hindi makatarungang pagyaman. Yun. Unjust enrichment. O sige, bilang panimula. sinasabi po ng Article 19 ng ating New Civil Code na every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Itinatakda ng batas na ito ang mga pamantayan na dapat sundin ng bawat isa sa paggamit ng kanilang mga karapatan at sa pagtupad ng mga tungkulin na dapat ay... Una, may patas at tamang pakikitungo sa lahat. JC. Kilalanin at igalang ang mga karapatan ng iba at hindi kunin ang hindi sa Yun. iyo. Ayun. Ang pagiging totoo at tapat sa lahat ng mga transaksyon at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ito yung artikulo ng Unjust Enrichment. Article 22 of the New Civil Code. Article 22 states that Every person who through an act of performance by another or any other means acquires or comes into possession of something at the expense of the latter without just or legal ground shall return the same to him. may obligasyon ka sa batas na isoli, hindi iyo eh. Yun. Yes. Para ding asawa yan, hindi iyo, isoli mo. Hiram lang. Ay, Dapat yung hindi kantang rin. hiram. Dapat kinukuha. Alis din yan, uuwi rin sa tunay na asawa yan. Di ba? Kung pampalipas oras ka lang. Ayun Sakit lang. naman. Siyempre, ganun talaga. Iyon nga po. Tanggapin mo kapalaran mo, nang hiram ka lang eh. O yan, napakalaking gulo niyan. Okay? Ano ba layunin ng batas na ito? Layunin po ng batas na ito na maiwasan ang hindi makatarungang pakinabang o pagkuha ng isang bagay na hindi nararapat sa kanya. Oh, Mas yan kilala na. nga ito po sa tawag na Unjust unjust enrichment. Ah, sige, Henry, paliwanag mo nga yung sinasabi niyang artikulo na yan, na 2154 of the New Civil Code. Sabi nga po, if something is received when there is no right to demand it, and it was unduly delivered through mistake, Mistake! Oh, Nagkamali! mistake. Oh, the obligation to return it arises. oh, soli mo. Para ring live credits yan eh. Nagkamali yung nagko-compute, naparami, ayun pala mali. Eh, siyempre, babawiin ko, kumpitin uli yun, i-check yun. Ibalik. Huwag kang magagalit, nagkamali eh. At kung nag-sorry na, yung nagkamali, patawarin mo na. Di ba? Sorry Nagkamali, na. tao lang po eh. Bawa, hindi niya naintindihan yung facts. Yes, at ang tawag nga Nagkamali dyan. interpretasyon. Patawarin mo na, hindi niya naintindihan sitwasyon eh. Ano ay papaliwanag, JC? Yes po, ipinapaliwanag ng nasabing probisyon ang prinsipyo po ng solutio indebiti. Ang probisyong ito, JC? Ay nagsasabi na kung may natanggap na isang bagay, kahit walang karapatan na hingin ito at ito ay naibigay ng mali, may obligasyon na ibalik ang bagay na iyon. Yun, soli mo, hindi iyo eh. Ba't mo aangkin hindi iyo? Sakim ka. Yun. Hindi iyo kinukuha mo. Nasilaw. Kaya ang mga magulang, dapat, ang mga anak natin, turuan natin, bata pa lang. Huwag kukuha ng bagay na hindi iyo. Eh, toothbrush nga lang eh. Huwag mong gagamitin, hindi iyo yan eh. Kanya-kanya yan, toothbrush, di ba? Walang pambili. Eh, huwag na mag-toothbrush. Wala palang pambili toothbrush eh. Ay, hindi, mamimigay tayo ng toothbrush, May. Doon sa CIW, kalimutan ko yung toothbrush. Mga kit. Oh, hindi. Meron yan. Ano tayo yan? Sige, bimpo sabon sa darating na Disyembre.
Wow. Okay, ano pa? Yan, sa ganito ngang sitwasyon, nabubuo po ang isang creditor-debtor relationship sa ilalim ng quasi-contract. Quasi contract. Yan. Oy, mga law student, makikinabang kayo rito. Kaya ang Ang nagbayad ng nagkamali ay nagiging creditor o tagapagpautang at may karapatan siyang hilingin ang pagbabalik ng bayad na ibinigay ng Oo nga, mali. pagka nagkamali ang bangko na i-deposit sa'yo 1 million, wala ka naman taga-deposit. Soli mo, hindi akin to eh. Aminin mo na. At huwag sasama loob Amin. mo. Kasi di naman sa'yo. Yan, jackpot. Hindi naman sa'yo. Parang Nagkamali. May nanakawan accounting eh. Ang taong nakatanggap naman ng bayad, Na Yan. wala namang karapatan para dito Ay. ay nagiging debtor o nangutang at may obligasyon siyang ibalik ang natanggap. So wag na ma-hurt. Oo, JC, tanda mo yan. Baka question number 1 sa civil law yan. Ibalik yan, Sa ibalik. exam mo, ha? O, baka hindi mo pa nasagot yan. Kailangan ba ibalik ang pera? Ang Of sagot, course. opo. Kapag ang isang account holder ay nakatanggap ng pera na hindi naman sa kanya at ito ay naideposito ng mali ng bangko o ng hindi inaasahan, siya ay may obligasyon na ibalik ang perang iyon ayon sa mga prinsipyong itinatakda ng mga nabanggit na probisyon ng New Civil Code. Ayan. At hindi mo maaaring gastusin ang maling perang na ideposito sa iyong account. Kinakailangan mong kusang loob na ibalik ang perang iyon sa bangko. Maaari magsampa ng sibil na kaso ang bangko laban sa iyo para sa collection of sum of money. Yari ka. Ayan. Nagkakaso. Sabihin mo Tuloy, sa PAW. aberya tuloy. Represent ka ng PAW. Sasabihin ng PAW, balik mo. Nagkakaso Eh, tuloy. paano kung di alana, nabili mo na yung mamahaling bag, Oo nga, paano kotse. nga Ay, soli mo yung bag at kotse. yun? Kaya baka pumayag yung deto ay yung creditor. Eh, ang hirap. Pag yan, may element ng abuse of confidence. Ayan, pwedeng istapa pa yan. Pag magaling yung lawyer ng creditor, yari ka, pwede ka pa makulong. Kaya pag hindi iyo, isoli Isoli mo. mo.